Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito nga po, tungkol pa rin sa bigas at ang patuloy na naratiba ng mga anti-government o anti-Marcoses. Ano po yun? Patuloy po nilang sinasalsal ang kakulangan ng bigas, walang magawa ang gobyerno sa smuggling o hoarding, at lalong sumisirit ang presyo ng bigas, no? Kasi sabi pa nila, walang silbi, tamad, bobo, tanga ang presidente kasi nangako tungkol sa 20 pesos a kilo ng bigas. 2 taon na hindi pa rin siya o hindi pa rin niya natutupad yung pinangako. Ulitin natin mga kababayan at kaibigan, FY lang ulit sa mga obob at makikitid ang utak. Hindi po pinangako sa inyo ni PBBM. Walang video. Kundi ito lang mga anti-government, anti-Marcos ang nagsabi niyan. Matatalino pero mga bobo. Bakit? No? Sabi nila matalino sila, galing sila sa mga malalaking school. Pero pagdating po sa analyzation, sa pag-iintindi nung sinabi nung frontrunner presidential bet na si BBM noon, sinabing pangako. Biruin nyo, hinahangad. Inulit ko to sa vlog ko eh. Iba yung hinahangad sa promise. Iba yung aspiration sa promise, pero ito pong mga anti-Marcos, anti-government, yun po ang naratiba nila. Kasi bakit? Nais nilang pabagsakin eh. Tulad ng ginawa nilang naratiba sa tatay ng presidente ngayon. Paulit-ulit na naratiba, kasinungalingan. No? Basta kung ano lang yung maibigkas nila, uulit-ulitin nilang para maniwala ang tao sa kanila. Pero hindi po ngayon. Mas maraming naniniwala sa administrasyong Marcos at Duterte kaysa sa mga anti-government na ito na wala naman na itulong sa bansa, no? Kahit na sino pa ang presidente dahil nga sa mga personal interest lang nila. Ang manggulo. Ayaw nilang umangat ang ating bansa. Kasi bakit? Mga selfish. Walang moral values. O, sinasabi pa nilang may kakulangan ng supply ng bigas. Sinabi na ng presidente yan, may enough supply tayo. At hindi rin naintindihan itong mga antay na ito kung ano ang nangyayari sa ating bansa in terms of kalamidad. Di po ba? Gusto lang nila hindi kailangan madami. Mga spoiled brat ang mga hinayupak. O ito po, sa Abante Tonight News, medyo na to, late na to, August 25 pa ito, last Friday. Ito lang sabi ni BBM. Bigas, matinding problema sa Pinas. Paano nasabi po yan ni Pangulong Bongbong Marcos? Ito po, dun po sa interview nila dun sa San Antonio, Zambales, nung nanood siya ng joint ng exercise ng Australia at Pilipinas. Right now, rice is our most critical problem and that is something that we are attending to with all of the partners that we have, both in government and in the private sector. Ayan po. Di po ba? At least hindi niya tinatalikuran. Tinutuunan po nila ng pansin yan. Bagamat mayroon ng mga ani ng palay mula sa Cagayan Valley at Central Luzon, mataas pa rin ang presyo ng bigas sa mga palengke na umaabot ng mahigit 50 per kilo depende sa klase na to. Una na rin sinabi ni Pangulong Marcos na mayroong sapat na supply ng bigas hanggang sa dumating ang anihan, subalit ang problema ay ang mataas na presyo nito. Kada linggo nagpapatawag ng sectoral meeting ang Pangulo sa Malacanang at ang issue ng bigas sa madalas na tinatalakay kasama ang mga officials ng Department of Agriculture at pribadong sektor. Bakit nga po tumataas, ang presyo ng 1 kilong bigas? Bakit di natin tanongin si Martin Romualdez? Di po ba? Si Erwin Tulfo. Di ba nagsaliksik sila? Diba? Nag-iikot sila at nakakita nga sila ng ilang warehouse dyan sa Bulacan na ayaw ilabas ng mga hoarders. Kasi ang naratiba ng mga ito, kulang na tayo ng bigas. Ang mahal na rin ng import.
Kaya ang gagawin nila, hindi sila kunwari maglalabas ng bigas para sabihin wala tayong bigas. No? Kokontrolin nila ang presyo. Daig pa nila ang gobyerno, daig pa nila ang DTI, daig nila ang NEDA, daig nila ang DA. Sila po ang kumokontrol ng supply ng bigas, ng agrikultura, at sila rin ang nagsiset. Sila ang may sariling gobyerno. Bakit hindi yan ang makita ng gobyernong ito? Bakit kinakailangan pang mag-ikot ni House Speaker Romualdez kasama si Deputy Speaker, no, Deputy Speaker na po siya, si Erwin Tulfo na isang congressman. Diba? Ito po, binuking. Bakit ginaganyan? Bakit hinuhoard? Bakit tinataasan ng mga produkto? Ang sabi ng presidente, may enough supply tayo ng bigas, maski na dumating pa ang El Nino next year. Ito po, sa balita rin ng Abante, binuking ni Erwin Tulfo, PBBM, ginigiba ng rice cartel. Ayan, impeachment dito, panawagan ng people power, eto pa, kasama pa itong mga cartel na ito. Di po ba? Nakarating sa kaalaman ng mga kongregistang umunoy plano ng cartel na siraan si Pangulong BBM sa publiko sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ito po ay ayon kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas pero iniipit ng cartel ang supply upang mapataas ang presyo at mapahiya si Pangulong Marcos sa mga Pilipino, lalo't ipinangako nito, hindi ipinangako. No? Erwin Tulfo, hindi ipinangako. Hangarin nitong ibaba niya sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Sabi ni Tulfo, iyan ang sisilipin ng Committee on Agriculture ng House sa pangunguna ni Congressman Mark Enverga sa darating na araw. May naririnig kasi sa House na ganong grupo na gustong magkagulo. Magalit ang tao sa administrasyon kaya dito nila pinapadaan sa pagkontrol ng mga pagkain. Siyempre nga naman, kapag kumalam ang sikmura ng tao, magagalit doon sa gobyerno. Ayun. Nanindigan pa si Tulfo na hindi kasalanan ng administrasyong Marcos kung sumirit ang presyo ng bigas dahil Manila naman na may nagho-hoard nito. Hindi kasalanan ng gobyerno kasi tinatago ang bigas. Tinukoy ng kongresista ang ginawang pagsakalakay ng mga Bureau of Customs kasama si Speaker Martin at siya sa 3 warehouse ng Bulacan noong nakaraang Huwebes. Kasi ang ginagawa pa pala nitong mga ito ay nire-repack nila yung mga inimport na bigas tapos sasabihin, palalabasin na inani sa ating bansa tapos ibebenta ng mataas sa pamilihan. Tignan nyo ang kagaguhan. Kapwa Pilipino ba natin yung mga yan o mga dayuhan? Di po ba? Bakit kayang-kayang gawan ng ganito ang gobyerno? Bakit kayang-kaya? They have the audacity, lantaran na ginagawa ito ng mga hoarders o smugglers o cartel. Kasi po, walang pangil ang batas at yung nagpapatupad ng batas. Biruin nyo, economic sabotage, dapat ganito pa ang halaga para makasuhan ka ng economic sabotage. Pero bago ka makasuhan ng economic sabotage, nagkakaareglohan na. Kayo ba? May nakita na ba kayong naparusahan na mga hoarders, smuggler at cartel ng economic sabotage? Nakakita na ba kayo na hinuli, ipinakilala sa publiko, hindi tinakpan ng mukha, no? Na mga hoarders as smuggler sila? Wala! May batas, pero walang pangil. At yung dapat magpatupad ng batas, may butas. Ano ibig sabihin nun? Bubutas lang sila. O, areglo na lang, ganito na lang. Sinong nakinabang? Sinong nakinabang, mga kababayan? Di yung nambutas, nakinabang ba ang sambayan ng Pilipino? Hindi. Babalik lang ulit sila sa dating gawain kasi hindi na parusahan. Magkano lang ang multang milyon? Kayang-kaya ng mga smuggler yan, cartel yan, o hoarder. Bakit? Kasi kukunin din nila yan sa mamayang Pilipino na siyang hirap na. Kaya dapat dito sa ating bansa, mga kababayan, pasensya na at kaibigan, no? Kailangan sa administrasyong Marcos, hindi puro bunganga na lang. Yang nakuha nyo, tulad ng larawan na yan, mga kababayan, no? Yang nakita nilang bodega na yan, no? Sinabi nyo na hoarding yan.
Bakit hindi nyo pa kagad kolektahin yan? Kolektahin nyo na kung talagang sinasabi nyong hoarding yan, kayo Bureau of Customs. Kung matibay ang ebidensya nyong hinord yang mga bigas na yan, bakit hindi pa kailangan? Ikaw, Martin Romualdez, bakit hindi mo inatasan yan? Pasensya naman kung anong jurisdiction mo sa kapulisan o sa BOC, di po ba? O, sa bagay, wala kang jurisdiction kasi ang BOC nasa executive, judiciary ka. O, pero meron ka bang karapatan para utusan sila? I don't think so. Correct me if I'm wrong. O, di po ba? Ano sabi dyan? Eto pa, oh. Ha? Mga kababayan. USEC, Agri-USEC, inalarma sa 50 per kilong bigas. Naku, tataas pa pala. No? Ang presyo ng bigas hanggang 50. Ayun po yung sinasabi ng Undersecretary ng DA na si Leocardo Sebastian. Ito po yung nagsabi na wala daw kartel. Pinabubulaanan niya na walang kartel ng rice. Pero sabi ng Philippine Competition Committee, meron po. Sabi ni Representative Abante, meron. Pero si Sebastian na mismong Undersecretary ng DA sa Department of Agriculture, sinisigurado niya sa Kongreso during the budget hearing ng DA na hindi siya naniniwalang may kartel. Hello? Talaga? Ano ba talaga, Sebastian? Tanong lang, ikaw ba'y nabibigyan nitong mga kartel na ito? Bakit mo sinasabi yan? Tapos ito pa, inaalarma na ang publiko sa 60 pesos per kilo ng bigas. Talagang ganyan po, sisirain ang administrasyong ito ng mga kalaban niya, nitong mga kartel na ito. No? Kasi pag, ay nako, ipatupad kasi ang batas eh. No? Ang hirap po kasi yung tayo na lang ang nakakampansin, pero yung mga dapat magpatupad ng batas, wala eh. No? Wala tayong nakikitang nakukulong, napaparusahan kasi bakit? Areglo na lang. Hindi kayang ipatupad ang batas. Maipapatupad lang ang batas doon sa mga maralalita. Yun doon sa mga walang pera, walang mga kakayahan. Di po ba? Pero yung tulad nitong mga kartel na bilyong-bilyong pera ang kinakain yata araw-araw, kayang-kayang takpan ang justice ng salapi. Di po ba? Bakit ito? Hindi nyo makuha yan tulad niya, no? Sa Bulacan, no? Visit. Ano ang sabi ni Ralph Recto dito? Agriculture sector naghihingalo, di kakayaning ibangon ng gobyerno. Ayan, isa ng patutsada kay BBM na siyang current secretary ng DA. Hindi daw kayang ibangon ng gobyernong ito. O yan na, PBBM. Wala na eh. Anong sabi ni Recto? I think we should think of agriculture different already. The farmers, their children don't want to be farmers anymore. You know how hard it is to plant rice para kang nagmamarathon araw-araw ng nakayuko. O ay alam mo pala, ano ang sinasuggest mo? Bakit sa tagal mo ng isang mambabatas dyan, anong sinuggest nyo para mapaunlad ang agrikultura at matulungan ang mga magsasaka? Di po ba? Ganyan nyo lang nakikita yan. Bakit ngayon lang nung nakaupo na si PBBM at siya ang sekretary ng DA? Di ba? Bakit ngayon lang? Anong ginawa nyo? Ikaw na tagal-tagal mo nang mambabatas dyan. Di po ba? Oh, yun lang yung sa akin. Ito pa sabi niya, I think we have to rethink our agriculture strategy in fairness to the President. I think second quarter or first half of the year, agriculture did grow but still below the growth of the population rate. E di anong gawin ninyo? Anong suggestion mo? Ha? Recto, anong suggestion mo? You cannot rely on government alone. You need to do more corporate farming. Let's say I am a farmer and I'm very productive. I want to expand my farm from 5 to 10 hectares, but by law, I'm not allowed to do that. So what can you do about it? Pwede bang i-revisa yung rice tariffication law? Di po ba? What can you do about it? Do something. Help the government. Dahil nasa gobyerno ka rin. Di po ba? Ang problema lahat, iaatang nyo sa gobyerno eh. Gusto nyo isolve lahat ni PBBM. Ganun po ba? Ha? O eto. Ano ang sabi ni Martin Romualdez, mga kababayan? Eto. After na mag-inspect sila ng isang warehouse. Mga rice warehouse, hugin. O ayan, ewan ko kung nagalit na ito. Malamang, nagalit na kasi sinasadya na eh. No?
paiigtingin umano ang mga surprise inspection sa mga warehouse upang mahanap ang mga supply ng bigas at iba pang produkto na sadyang iniimbak ng matagal upang magkaroon ng kakulangan sa supply at mapataas ang presyo nito. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, masusundan pa ang isinagawang inspeksyon sa mga warehouse sa Bulacan noong Agosto 24. Ang tanong, bakit mo nilalabas yung strategy ninyo? Sa kantagal-tagal na niyan, bakit ngayon nyo lang yung gagawin? Di po ba? Nangialam na sila kasi wala eh. Kailangan kumilos ang DA. Humihingi ng intelligence fund na 15 million. First time daw, manghingi ng intelligence fund. Ba't kayo sa akin lang Ba't kayo bibigyan ng intelligence fund sa hindi nyo nga ginagawa trabaho nyo? Tapos manghihingi kayo ng pondo? Ano yon? Dahil naiinggit kayo sa ibang ahensya ng gobyerno na may CIF? Hindi pwede yun. Patunayan niya muna na worth kayong bigyan ng intelligence fund. So far ngayon, wala nga kayong nahuhuling hoarder. Wala kayong magawa. Tapos hihingi pa kayo ng 50 million na intelligence fund? Ano kayo? Spoiled brat? Ano yan? Paraan-paraan lang para makakurakot? Ganun po ba? Eto, sabi ni Enrile, para lumitaw hoarder, 500 million bigas sa Bulacan, kumpiskahin. Tama lang. Sinabi na natin to kanina eh. Bakit hindi pa kinumpiska ng BOC? Di po ba? Inirekomenda ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang pagkumpiska sa mahigit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso sa 3 warehouse sa Bulacan na sinalakay ng mga otoridad noong Huwebes. No? Dapat dito sa BOC, bago kayo sumalakay, dapat foolproof ang inyong ebidensya na ito ay mga hoarding, illegal. Di po ba? Mamaya, moro-moro lang yung pag-inspect ninyo eh. Para lang sabi nagtatrabaho kayo eh. Dito, alam na ng mga tao. Binalita pa ni speaker na ito ay hoarding. Ba't nyo pa, di po ba? Sa bagay, innocent until proven in the court of law. Di po ba? Ayon kay Enrile, kung kukumpiskahin ng gobyerno ang nasabing bigas, tiyak na lalabas ang may-ari nito para mabawi ang kanilang mga inangkat na grupo. Ngayon, paglabas nila, kasuhan nyo ng economic sabotage. Di ba? Para double whammy. Nakuha mo na yung bigas, kinasuhan pa sila. Para po, magtanda at mabigyan sila ng example at hindi na pamarisan pa. Kaso wala nangyayari mga kababayan, nakakasawa eh. No? Ang sarap pagmumurahin itong mga nasa gobyernong ito na hindi kayang gawin ang kanilang trabaho na inilagay sila dyan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinong masisita ngayon dyan? Aside from them, ang last ending na masisita dyan at masisisi ay si PBBM na siyang gustong mangyari nitong mga kartel, mga smugglers, mga iho di putang, mga anak ng demonyo. Ang dami ng problema ng Pangulo. Ngayon, sumasama pa itong mga impeach people power at yan, kartel. Di po ba? Sunod-sunod eh. Kaya ano naiisipin ng tao sa naratiba? Wala. Weak leader talaga si BBM? Hindi po. Ang weak ay yung mga taong nilagay niya na akala niya magagaling. Hindi pala. Personal interest lang. Ayan ang sinabi ni JPE. Marami sa mga advisors ng Pangulo, baka hindi lang advisors, cabinet members, or undersecretaries, ay pang personal lang, hindi nagtatrabaho para sa bayan. Kung lahat yan ng cabinet members, government officials ay para sa bayan, iiwasan nilang gumawa ng graft and corruption ang magnakaw. Iiwasan nilang kumuha ng bribes. Kasi iisipin nila yung penalty na mangyayari sa kanila. Wala po eh. The enforcement of the law ay hindi nagagawa. Lalong-lalo na sa mga may pera, sa mga matataas ang posisyon, sa mga politiko. Ang enforcement lang ng law o ng batas ay doon sa mga maralalita. Yung mga nandun sa ibaba. Nakakasawa mga kababayan, Apektado na ang buong bansa dyan. Bigas pa lang yan. Baka mabot na ng 100 yan eh. Bago mag-December wala na. Kung hindi nyo na alam kung anong mangyari. Ito, kung imported, who was the importer and was it authorized to import?
Kung hindi, ang aking suggestion, confiscate it. Let the government hold it and supply whatever the rice deficiency there is in the country. If it is illegally imported, it violates the law and therefore it can be confiscated. Correct, hindi lang confiscated. Sue them. Di po ba? Pabayaan mong maghabol sa husgado yung may-ari para malaman natin kung sino ang may-ari. Sino yung napakatapang na tao nag-import, nag-hoard ng bigas. O, tama. Tama po si Enrile. Dapat si Enrile naging presidente. Dapat bigyan natin ng sample. Correct, Pangulong Bongbong Marcos. Impose your political will. Matagal na ulit ang manihan, Mr. President eh. Tama na po sana, no? Nakakaawa naman ang ating mga kababayan. Mr. President, please, magbigay ka na ng order. Confiscate them all and sue them. Kasuhan sila, i-enforce nyo po yung batas. Yung mga law enforcement, no? I-impose ang batas. Eh, hindi nakaka-get away sila kasi sa ano? At ang nagsasaper ay ang mga maralalitang Pilipino. Alam ko, Pangulong Bongbong Marcos, mahal mo ang maralalitang Pilipino. Para po ito mabigyan ng leksyon at masampulan tulad ng sabi ni JPE, enforce it. Yung hindi magi-enforce, tanggalin at kasuhan. Humanap ka ng tao na siyang mag-i-enforce ng batas. Yung may political will. No? Hindi po ako yun. Maghanap ka, Pangulo, o ikaw na mismo magbigay ka ng EU dyan. Kawawa na po yung mga kababayan natin. Tataas pa nga daw ng 60, mamaya 70. Kailangan matigil na yan. Di po ba? Huwag na tayong patumpik-tumpik. Nako, pati nga ate mo nananawagan na eh. Maging matapang ka na. Pasensya naman po, no? Ako po, Marcos supporter. But this time eh, mukhang kailangan ng kalampagin ng Pangulo eh. Hindi na po matagal ang panahon niya, yung sa serbisyo, 4 years. Kailangan masolusyonan ito. Dapat sa time ni Pangulong BBM, merong mga kartel, smuggler, hoarders, mga balasubas na siyang pumapatay sa ekonomiya ng bawat Pilipino. Ang nahatulan na bilanggo. Di po ba? Para hindi po pamarisan. Kailangan may masampulan. O kayo po, naniniwala ba kayo na meron talagang mga kartel na gustong pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos at pumapayag ba kayo dito sa suggestion ni Juan Ponce Enrile na kumpiskahin, ilagay sa merkado at bigyan ng sampol itong mga hoarders, cartel, or smuggler? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.